Good day mga boss, welcome back to my channel. And now ay nandito naman tayo sa fish pan. By the way, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to subscribe para lagi kang updated sa mga susunod kong videos na i-upload. And now mga boss, nandito tayo ngayon sa fish pan. Tinatingnan po natin ang area. Nag-inspection po tayo ngayon kung meron pa bang lumot dito sa area na to. So nakikita natin na medyo konti na yung lumot, kaya nag-start na tayo na mag-feeding. So nakikita nyo yun, yung mga tao natin doon nag-feeding na po sila. Yun. So etong area na to, ang fish pan 2 ay nasa 2 months na. So 2 months na po ito, and by July 12 magti 3 months na. So yun yung schedule ng harvest po natin. Pero bago po natin i-harvest, magsasampling muna tayo kung gaano na ba kalaki yung ating mga banami. So doon sa kabilang area na yon, yun ay fish pan number 1, and 2 months and 2 weeks na din yun. And yan naman, yung fish pan number 3 ay nasa 2 days old pa. So nilagakan po natin yung similya ng nasa 200,000 na similya, pero waiting pa tayo sa refund ng similya dahil yung in-order natin na similya dati na yung kinuha natin na similya ay malaki yung kulang yung pagbilang namin, kaya waiting kami sa refund para makumpleto yung similya na ilalagay natin dyan. So target natin dyan 200,000 banami and 5,000 na bangus. So etong area na to, itong fish pan number 2, nilagyan to natin ng 230,000 pieces na banami, and nilagyan din natin to ng konting bangus. So fingerlings yung nilagay po natin dito. So nasa 2,000 pieces na bangus yung nilagay po natin. And then doon sa kabilang area, yung sa fish pan number 1, nasa 200,000 banami lang yung nilagay natin at walang bangus, dahil sa pag-order natin ng bangus wala tayong nakuha na ng similya. So bala ko sanang isabay dito, pero yun lang, nakakuha tayo ng 2,000 na bangus na fingerlings kasi walang similya na makapagkukunan natin nung time na naglagak tayo ng banami. So almost 1 month din yung pagitan dito sa paglagay natin ng similya dito sa fish pan number 2 ng bangus, dahil napaka hirap po hanapin yung similya ng bangus dito nung time na yon, kasi wala pa masyadong nag breed ng bangus na fingerlings yung ilalagay natin. So fingerlings yung nilagay ko dito kasi para hindi mapag-iwanan ito sa sa paglaki ng banami. And 2 weeks yung pagitan namin sa paglagay ng similya ng banami at sa bangus, dahil kung isasabay po natin, kakainin po yung similya ng banami natin sa bangus kasi malalaki na. So kaya natin abot ng 2 weeks para lumaki na yung mga banami bago natin lagyan ng bangus. So yan pala yung aming tulay.
Diyan kami dadaan papunta dito sa fish pa number 1 at number 2. So tara mga boss, punta tayo doon sa fish pa number 1. Tingnan po natin doon yung area. So yun po yung tao natin, tapos na po siya na mag-feeding. So dito mga boss, nag-feeding kami mga 2 times a day lang kasi dual kami dito. Kumakain sila ng lumot at saka kumakain din sila ng feeds. So eto, balak na namin na mag 3 times a day dahil malapit na yung harvest and medyo konti na rin yung lumot dito. So tinangnan namin ang area na to. Maliit na talaga yung lumot na magkain ng mga banami dahil may mga bangus na kumakain din ng lumot. So sa area na to wala tong problema. 2 times a day lang kami nagpapakain dito dahil marami pang lumot doon sa bandang dulo at saka doon sa dulo. So nakikita nyo naman may mga lumulutang pa na lumot at saka doon sa dulo madami pang mga lumot doon. So kaya konti lang muna ang pagkain natin. Magpo-full blast tayo ng pagkain dito after siguro na 2 weeks before ang harvest or 1 week before. And dito nag-start na tayo ng 3 times a day magpakain. Yan yung balak po natin. So maybe next week start na tayo. So may 3 weeks to 1 month pa tayong magpakain po dito. So dito naman may 2 weeks siguro, pero magsasample muna tayo bago natin i-harvest dito dahil para naman makakuha tayo ng mataas na presyo ng banami. Kasi kung i-release natin ng medyo maliliit pa, so konti lang din yung presyo na makukuha po natin sa market. So yun, ganoon na po dito sa pagpa-farming. So tsaga-tsaga lang, tingnan lang natin yung presyo and yung size ng ating banami, kung marketable size na ba at saka kung maganda na ba yung presyo. Napaka-importante po talaga ng presyo na magakuha po tayo ng mataas na presyo para medyo lumaki yung profit po natin. So yun po, yan yung tauhan po natin. Tapos na po siyang mag-feeding, punta na po kaya dito. So doon sa area na number 3, hindi pa tayo mag-feed doon kasi papalakihin pa natin na yun ang 1 month and 2 weeks bago tayo mag-start ng feeding. So yun lang mga boss, ang update po natin ngayon, and salamat sa panonood sa video natin. And by the way, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to subscribe para lagi kang updated sa mga susunod kong videos na i-upload. And thank you mga boss, and happy farming sa lahat. Bye bye.